So ngayong araw ay magkakaroon tayo ng comparison video between Osmo 360 ng DJI at ang Insta360 X5. Ikukumpara natin ang bagong entry ng DJI na Osmo 360 dito sa veterano ng Insta360. Pag-usapan muna natin yung design. Yung design nila ay totally magkaiba. DJI Osmo 360 ay square yung design niya. Samantalang itong Insta360 rectangular siya, pahaba. Both cameras ay merong quick release magnetic mounting at meron ding 1/4 inch na thread para sa mas flexible at mas maraming options na mounting. Sa battery capacity naman sa Insta360 merong 2,400 mAh. Samantalang ang DJI Osmo 360 ay meron 1,950 mAh. So makikita natin yung malaking kaibahan dito. Pero kung itetesting natin yan dun sa usage na, ay halos magkapareho lang sila. Sa DJI Osmo 360, aabot yan ng 100 minutes, 8K, 30 frames per second, dire-diretsong video. Sa endurance mode naman, 8K, 30 frames per second ay aabot siya ng 120 minutes. So isa sa mga malaking advantage nga rin pala ng battery ng DJI Osmo 360 ay compatible po ito sa mga ibang DJI units katulad ng 4, Osmo Action 5 Pro. Samantalang sa Insta360 ay dedicated battery lang para sa kanya-kanyang mga units. Punta naman tayo sa screen size. Pangkalahatan mas malaki ang screen size ng Insta360 kumpara sa DJI Osmo 360. Pero ang malaking kaibahan dito kapag nanonood ka na ng mga previews ng mga video, ay mas nakikita mo ng mas malakihan yung 16:9 na aspect ratio kumpara kung gagamitin mo si Insta360. Ang advantage naman ng Insta360 ay kung nanonood ka ng 9:16 na size na video, doon mo ma-maximize yung kabuuan ng screen. Weight naman sa dalawang camera, ang Osmo 360 ay merong 183 grams, samantalang ang Insta360 ay merong 200 grams. Malaking factor din yan pagdating sa vlogging dahil halimbawa kung hawak-hawak mo laging nakaganyan ka, syempre nakakangalay din kung medyo mabigat yung camera. Usapang sensor naman tayo. Dito naman lalamang si DJI Osmo 360 1/1.1 square sensor. Samantalang ang Insta360 ay meron siyang rectangular 1/1.28. Magkaiba yung design and at the same time mas mataas din or mas malaki yung sensor ng DJI Osmo 360. Pagdating sa action camera, ito yung kauna-unahang square 1-inch sensor na kaya mag-produce ng native 8K na quality ng footage. Mas maliwanag yan pagdating sa low light conditions dahil dun mo mamamaximize talaga itong malaking sensor na to. Mas malaki yung sensor mo, mas maraming lights ang ma-absorb niya. Kung mas maraming lights, mas maraming details ang pwedeng i-capture. Sa color performance naman, lamang na lamang dito ang Osmo 360 dahil meron siyang 10-bit. Insta360 meron lang siyang 8-bit. So pagdating sa dami ng color na pwedeng iproseso, lamang na lamang dito ang DJI Osmo 360. Pagdating sa highest resolution at frame rates naman ay nananalo pa rin dito si DJI Osmo 360 dahil meron itong 8K 50 frames per second at 8K 30 frames per second naman kay Insta360. Ang kaiba naman ditong malaki ay si Insta kaya niyang mag 8K sa 360 mode pero hindi niya pwedeng gamitin yung iLog. Yung iLog kasi is a flat color para pagdating sa editing ay mas flexible na i-edit yung video mo at mas marami kang pwedeng gawin modification. DJI Osmo 360 ay pwede mo siyang gamitin pa rin kahit mataas yung frames niya per second. Pagdating naman sa audio, parehong capable sila ng wireless connection. Unfortunately, itong nahiram natin na Insta360 X5 ay wala siyang available na wireless mic. Pero ipapakita ko na lang din sa iyo ang quality ng wireless mini microphone ng DJI Osmo, which is yung gamit-gamit ko dito ngayon. Ang kagandahan naman na itong DJI mini microphone, wireless microphone, ay pwede mo siyang i-connecta sa mga iba't ibang DJI cameras. Katulad ng gamit ko ngayon, DJI Action 5 Pro, hindi na natin kailangan ng external adapter pa para kumonekta lang dito wirelessly. Kasi meron ng built-in na receiver para hindi mo na kailangan mag-connect pa ng additional adapter. So pwede po yan sa 4, sa 5,
at saka syempre dito sa bagong DJI Osmo 360. So based sa drone shot natin kanina, yung falls ay nandun lang sa may bandang taas. Pero yes, meron nga confirmed na merong river crossing. Bakit nga ba tinatayuan tong ganito mga brother? Tinatayuan kasi mas madaling galaw-galaw yung katawan yan, parang ganito. Mas agile ka. Ang isa pang sobrang ikinakatuwa ko dito sa DJI Osmo 360 ay meron siyang built-in na memory card na 105 gigabytes. Let's say nakalimutan mo yung SD card mo. Hindi ka masyadong problema dahil meron naman siyang built-in ng napakalaking capacity. Bukod sa mahal ang SD cards or additional memory rin. Ang parehong camera ay merong expandable card slot na pwedeng ilagay ay 1 terabyte maximum. So both cameras naman ay pwedeng mag-capture ng photos, pero mas mataas ang camera specs dito ni DJI. 120 megapixels at 72 megapixels naman kay Insta360. Pagdating naman sa file transfer, lamang na lamang pa rin dito ang DJI Osmo 360 dahil meron na siyang USB 3.1. Yung Insta360 ay meron lang siyang 3.0. DJI Osmo 360 ay meron siyang Wi-Fi 6.0 at 5.0 naman kay Insta360. Panigurado marami pang mga firmware updates or software updates na mangyayari dito. So ito po ang initial review natin. Kung meron kayong katanungan, drop lang ng message sa baba.